Babala, huwag panoorin kung mahina ang loob. May isang lugar kung saan ang pinakamadilim at pinakanakakasuklam mong pantasya ay posible. Kung saan pwedeng mag-torture, magpahirap o pumatay kapalit ng halaga. Istorya ito ng 3 college graduating students na bangungot ang sasapitin sa kanilang paglalakbay. Meron kayang matitira ng buhay sa kanila? Sa iyong palagay, tama lang ba ang nangyari sa huli? Maligayang pagbabalik sa Cinema Recap. Ngayon ay ibubuod natin ang horror suspense film na pinamagatang Hostel. Nagsimula ang pelikula sa isang nakakatakot na lugar kung saan may makikitang naglilinis ng isang katayan. Makikitang ang dugo at ngipin at walang alinlangan na ito ay pinutol ng hindi pa makilalang tao. Ang 3 estudyante na sina Paxton, Josh at Ollie ay makikitang naglalakad sa isang lansangan. Sina Paxton at Josh ay mga grad students mula sa Amerika na naglalakbay sa buong Europa kasama ang kanilang kaibigang Icelandic na si Ollie. Bagamat ito ang pangunahing dahilan ng kanilang pagbisita, sina Paxton at Josh ay parehong dumanas ng hindi magandang breakup at parehong naghahanap ng distraction. Sa Netherlands, bumisita sila sa isang nightclub sa Amsterdam na sinundan ng isang brothel. Matapos ang buong gabing pagsasaya, bumalik silang 3 sa kanilang tinutuluyan, ngunit ayaw buksan ng doorman ang pinto dahil lumampas na ito sa curfew at lahat sila ay lasing na. Ang 3 lasing ay gumawa ng eksena sa labas habang sinusubukan pagbuksan sila ng pinto, ngunit binato sila ng kanilang mga kapitbahay at pinagmumura. Sa kabutihang palad, may tumawag sa kanila mula sa kabilang gusali at nagpasya ang 3 na umakyat sa gusaling iyon at pumasok sa silid ng lalaki sa pamamagitan ng isang bukas na bintana. Sa loob ng silid, ipinakilala ni Ollie, Paxton at Josh ang kanilang mga sarili sa lalaking nag-imbita sa kanila na si Alex. Dito nalaman ni Alex ang plano ng 3 na makakilala ng mga babae sa kanilang bakasyon. Nag-alok ni Alex na tulungan sila kung paano makakakuha ng ilang magandang babae at ipinakita sa kanila ang mga larawan niya kasama ang ilan sa kanila. Ikinuwento rin niya sa kanila ang tungkol sa isang hostel sa Slovakia kung saan hinahabol ng mga magandang babae ang mga lalaking foreigner na parang langgam sa asukal. At ang maganda pa, hindi nila ito binabayaran dahil ang mga babaeng ito ay mahilig sa may foreign accent, kaya't malugod silang sasama sa kanila. Kinumbinsi din sila ni Alex na dapat nilang bisitahin ang hostel na ito sa Slovakia na hindi nila makikita sa anumang guidebook at puno ng magagandang babae. Kinaumagahan, ang 3 ay hindi nag-aksaya ng oras at sabik na umalis sakay ng unang tren papuntang Slovakia. Nakaupo ang 3 sa isang booth. Ngunit kasama nila ang isang Dutch na negosyante na nakikipag-usap sa kanila at ipinakita sa kanila ang larawan ng kanyang anak na babae. Sinabi ng mga lalaki sa negosyante ang kanilang plano na bumisita sa Slovakia at sinabi sa kanila ng lalaki na ang mga babae sa Slovakia ay kamangha-mangha. Naging weirdo ang mga pangyayari nang ilabas ng lalaki ang isang lunchbox at nagsimulang kumain gamit ang kanyang mga kamay. Tinanong nila kung kailangan niya ng tinidor. Ngunit ipinaalam lamang sa kanila ng lalaki na gusto niyang magkaroon ng koneksyon sa isang bagay na namatay para sa kanyang kapakanan. Bigla na lang hinawakan ng lalaki ang binti ni Josh at nairita siya dito. Nagmadaling umalis ang lalaki at humagalpak ng tawa sina Paxton at Ollie. Makalipas ang ilang sandali nakarating sila sa Slovakia at natigilan sila dahil ang kapaligiran ay mukhang tiwangwang na lugar na walang iba kundi wasteland. Sumakay sila ng taxi papunta sa lungsod kung saan makakakita sila ng maraming tourist attractions. Pagdating nila sa hostel, napawaw ang mga lalaki dahil ang lobby na kanilang pinuntahan ay puno ng magagandang babae. Nag-check-in sila sa isang magandang receptionist na si Vala at sinabihan silang may makakashare sila sa kwarto. Pagpasok nila sa kanilang silid, nakasalubong nila ang 2 babaeng Slovakian na nagngangalang Natalia at Svetlana at inanyayahan ng 2 babae ang mga lalaki na sumama sa kanila sa spa. Pagkatapos magpalipas ng oras sa spa, nag-enjoy sila sa isang disco. Ang mga kababaihan ay kumikilos tulad ng mga hostess at tinatrato ang mga lalaki na parang hari. Si Ollie ay nagkakaroon ng oras kasama ang receptionist na si Vala. At ilang sandali pa, naging hindi komportable si Josh sa kanilang paligid at lumabas para magpahangin. Nakatagpo siya ng isang grupo ng mga salbaheng bata at sinubukang guluhin siya. Sa kabutihang palad,
Siya ay nailigtas ng negosyante mula sa tren na nagbayad sa kanila. Nag-alok si Josh na magbayad para sa kanyang inumin at nagpahayag ng paumanhin sa pagkilos ng hindi makatwiran sa tren. Nang gabing iyon, sina Paxton at Josh ay natulog kasama sina Natalia at Svetlana. Kinaumagahan natuklasan ni na Josh at Paxton na ang kanilang kaibigan na si Ollie ay hindi pa bumabalik at nalaman na siya ay nag-check out at umalis ng walang paalam. Nilapitan ang dalawa ng isang babaeng Japanese na nagngangalang Kana at ipinakita sa kanila ang larawan ni Ollie at ng kanyang kaibigang si Yuki na nawawala rin. Nakakapagtaka na umalis si Ollie kasama ang babaeng Haponesa dahil di niya gusto ng Asian, kaya tinangka ni na Paxton at Josh na alamin ang kanyang kinaroroonan. Ngunit nakasalubong nilang muli ang grupo ng mga mapanganib na bata na humihingi ng bubblegum. Buti ay mayroon si Josh. Matapos makalampas sa gang ng mga bata, bigla silang nakatanggap ng text mula kay Ollie na nagsasabing umuwi na siya. Ngunit hindi nila alam na ang ulo ni Ollie ay putol na ng sandaling iyon habang si Yuki ay pinahihirapan ng isang tao. Dahil iba na ang kutob ni Josh, gusto na niyang umuwi ngunit kinumbinsi siya ni Paxton na manatili ng isa pang gabi kasama sina Natalia at Svetlana. Inimbitahan din ni Paxton si Kana na sumabay sa kanila sa tren bukas dahil sabay silang magche-check out. Nang gabing iyon muling nagpasya sina Paxton at Josh na lumabas kasama sina Natalia at Svetlana para uminom. Ngunit habang umiinom sila, nagsimulang sumama ang pakiramdam ni Josh kaya nagpasyang umalis at bumalik sa kanyang silid. Nang makarating siya sa lobby, nanghina siya at pinapunta siya ni Vala, ang receptionist, sa kanyang silid. May makikita tayong lalaking pumasok sa kwarto at nakatayo doon na nakatitig sa walang malay na si Josh. Di nagtagal pagkatapos umalis ni Josh, napansin din ni Paxton na hindi maganda pakiramdam niya. Ngunit habang papunta siya sa banyo ng club, hindi sinasadyang nakapasok siya sa isang storage room kung saan nakulong siya at nawala ng malay buong gabi. Habang natutulog si Paxton, nagising si Josh sa isang torture dungeon. Tumindi ang kanyang takot nang makita niya ang isang lalaking nakasuot ng face mask na pumipili ng tool sa pagpapahirap at napili ang isang barena. Si Josh ay paulit-ulit na binarena. Ang torturer ay lumalabas na ang Dutch na negosyante pala mula sa tren. Sinabi niya na gusto niyang maging isang surgeon, ngunit tinanggihan siya dahil sa kanyang tremor disorder. Pagkatapos ay tinanggal ng negosyante ang kanyang mga posas, binuksan ang pinto at sinabing malaya na siyang umalis. Isang kasinungalingan. Agad na bumagsak si Josh sa lupa dahil pinutol pala ang litid sa likod ng kanyang mga paa. Habang siya ay gumagapang palayo, ang psychotic businessman ay nilaslas ang kanyang lalamunan at pinatay siya. Samantala si Paxton sa wakas ay nakalabas ng ligtas at bumalik sa hostel. Nalaman niyang naka-check out na siya nang di niya alam kaya sinabi niya sa bagong receptionist na hindi siya nag-check out at humiling siya ng isang kwarto. Nang magtanong siya tungkol sa Haponesa na si Kana, itinanggi ng receptionist na nakita siya na ibig sabihin ay naka-check out na din siya nang wala sila ni Josh. Pagkakuha ni Paxton ng isa pang kwarto, nataranta siya nang makasalubong niya ang dalawang bagong seksing babae na nag-imbita sa kanya sa sauna. Tulad ng unang beses silang nakarating dito. Nang walang ibang magawa, sinubukan niyang hanapin si Josh. Pinag-aralan niya kung saan ang maaaring kinaroroonan ni Josh o Ollie ayon sa mga larawan na nakita niya noong una, ngunit ang kanyang telepono ay inagaw ng mga tambay na bata. Sa inis, humingi ng tulong si Josh sa pulis ngunit sinabi sa kanya na wala silang magagawa sa ngayon at kung makita nila ang kanyang mga kaibigan ay makikipag-ugnayan sila sa kanya. Habang naglalakad patungo sa kanyang hostel, nakita ni Paxton si Natalia. Kaya sinundan niya ito sa isang bar at hinarap siya. Nakita niya na kasama ni Natalia si Svetlana at sinabi sa kanila na gusto niyang malaman kung nasaan si Josh at Ollie ngayon. Sinabi sa kanya ni Natalia na ang kanyang mga kaibigan ay nasa isang art show at pagkatapos ay dinala siya sa lugar. Isang patibong. Isa itong lumang sira-sirang gusali at pareho ng nakita ni Paxton sa picture ni Ollie at Yuki sa phone niya. Maraming mayayaman sa labas na pumupunta at bumabalik na may mga sariling bodyguard. Tinanong ni Paxton ang unang taong nakita niya kung ano ang eksaktong hitsura nito sa loob at sinabi sa kanya ng lalaki na maaari niyang maubos ang lahat ng kanyang pera doon. Pagkatapos ay dinala siya ni Natalia sa bodega upang manood ng palabas.
Gayunpaman nang pumasok siya sa loob, laking gulat niya nang makitang bahagi ng palabas ang kaibigan niyang si Josh na kinakatay ng lalaki mula sa tren. Nagalit si Paxton kay Natalia ngunit tumawa ito dahil makakakuha siya ng maraming pera sa pagdadala kay Paxton doon at si Paxton ay hinablot ng mga goons. Kinaladkad siya ng dalawang malaking lalaki sa isang pasilyo at nasulyapan niya ang mga hindi mawaring kakilakilabot na ginagawa ng tao laban sa kapwa-tao. Siya ay dinala sa isang silid. Pagkatapos ay ipinosa sa isang upuan at pinilit na umupo sa dilim ng ilang sandali. Hindi nagtagal, dumating ang isa pang negosyante mula sa Germany at ipinahayag na partikular niyang binili si Paxton dahil siya ay Amerikano. Nagsalita si Paxton sa sariling wika ng taga-torture upang makiusap sa kanya. Pinuri niya si Paxton sa pagiging matalino, ngunit nilagyan ng busal ang kanyang bibig. Habang papalapit ang kanyang kamatayan, ang torturer ay nag-alinlangan tungkol sa kanyang murder weapon. Gayunpaman, naisip niya na ang isang chainsaw ay gagana ng maayos. Nang hahatiin na si Paxton, napagtanto niyang nalulunod si Paxton sa sarili niyang suka dahil sa busal. Sa pagnanais na masiyahan sa pagpatay, inalis niya ang busal at aksidenteng naputol ang dalawang daliri ni Paxton. Ngunit pagkatapos ang torturer ay nadulas sa busal, bumagsak sa sahig at ang chainsaw ay direktang tumama sa ibabaw niya at naputol ang sariling niyang paa. Nagmadaling pumiglas si Paxton sa posas at binaril sa ulo ang German. Matapos nito, tinawag niya ang security guard sa ibang boses. Binaril niya ito at kinuha ang kanyang mga susi upang makalaya ng tuluyan. Nagbihis si Paxton ng damit na kadalasang isinusuot ng mga nagpapahirap at nagtago sa mga security. Sa backroom, nakakita siya ng maraming laman loob at nagtago sa gitna ng isang cart ng mga patay na biktima. Nang sila ay dadalhin para iproseso sa butchering room, nakahiga siya roon at nagkunwaring patay na gaya ng mga bangkay na kasama niya. Sa loob ng processing room, laking gulat niya nang makitang si Josh ang kasunod na puputulin. Habang pinuputol ng berdugo ang mga bahagi ng katawan at itinatapon sa pugon, bumangon si Pax at pinagpupukpok niya ito ng martilyo. Pagkatapos ay tumakas siya sakay ng elevator at dumaan sa pasilidad habang iniiwasan makita. Palihim siyang pumasok sa silid ng isang kliyente kung saan nagbibihis ang mga torturer. Habang nakatingin siya sa labas ng bintana, napansin niyang kasabot pala ang mga pulis. Naglinis siya at nagbalatkayo bilang isa sa kanilang mga kliyente habang ang mga guwardya ay napagtanto na mayroong isang nakatakas na preso. Sa mga bulsa ng jacket na nakuha niya ay nakita ni Paxton ang isang business card para sa Elite Hunting Club na isang organisasyon na nagpapahintulot sa mga mayayamang tao na pumatay at pahirapan ang mga turista. Nakalista pa dito ang mga presyo para sa bawat uri ng biktima na gusto nila. Biglang isang malokong kliyente ang lumapit kay Paxton. Inamin niya na ito ang kanyang unang pagkakataon sa pag-torture, kaya nasasabik siya tungkol dito. Nagpakita siya ng tattoo na dapat mayroon ng lahat ng kliyente at gustong makita ang kay Paxton. Sa kabutihang palad, nakaiwas si Paxton sa pagpapakita ng kanyang kamay nang inutusan ng mga goons ang malokong lalaki na umalis upang i-torture ang kanyang turista. Kinuha ni Paxton ang baril ng lalaki habang papaalis ito at nagmadali palabas ng gusali. Sa kabutihang palad, nakahanap siya ng isang kotse na may susi sa loob nito. Nang mag-start ang kotse, narinig niya ang takot na sigaw ng Haponesang si Kana na nagmumula sa bodega. Sa halip na iligtas ang sarili, tumakbo siya pabalik sa gusali. Pagkatapos ay nakita niyang muli ang malokong lalaki mula kanina na gumagamit ng blowtorch sa mata ni Kana, kaya pinatay niya ito. Gayunpaman, napilitan siyang putulin ang nakalawit na eyeball ni Kana gamit ang gunting. Si Paxton ay lumabas ng bodega kasama ang sugatang si Kana at nagtagumpay na makalabas hanggang sa sasakyan. Napansin silang tumatakas ng iba pang miyembro ng organisasyon at humabol sa kanila. Gayunpaman, nakarating ang dalawa sa kalye, ngunit ang tanging paraan na ligtas ay umalis sa bayang ito sakay ng tren. Isang truck ang dumaan at nakita ni Paxton ang walang hiyang si Svetlana at Natalia na kasama si Alex. Ang lalaking nagsabi sa kanya na pumunta sa hostel dito. Dito, napagtanto niyang ipinadala siya ni Alex sa Katayan, kaya sinagasaan niya silang lahat ngunit buhay pa si Natalia.
Pero si Natalia ay sinagasaan naman ng mga lalaking tumutugis kay Paxton. Pagkatapos ay pinahinto muli si Paxton ng mga bata mula kanina at sa kabutihang palad ay nagkataon na mayroon siyang isang buong bag ng chewing gum sa kotse at ibinigay ang lahat sa kanila. Nang ang mga goons ay napatigil ng parehong mga bata, inisip nila na ang mga batang ito ay walang kwentang basura at nauwi sa brutal na pagpatay sa kanila ng mga bata. Si Paxton ay nagmaneho ng mabilis ngunit nakarating sa isang police checkpoint. Naalala niya na corrupt ang mga pulis dito kaya lumabas sila sa gilid ng pinto at tumakbo sa kakahuyan pababa sa istasyon ng tren. Ngunit kailangan pa rin nilang magtago mula sa mga goons na humahabol sa kanila. Habang naglalakad sa tabi ng salamin, nakita ni Kana ang kanyang disfigured na muka at nawalan ng pag-asa. Pinatay niya ang sarili sa pamamagitan ng pagtalon sa paparating na tren at sumambulat ang kanyang dugo. Nang makita ito, ginamit ni Paxton ang diversion para makasakay sa tren at nakapasok ng ligtas. Gayunpaman, habang siya ay nakaupo sa tren, narinig niya ang isang pamilyar na boses. Huminto ang tren sa Austria at sinundan ni Paxton ang lalaki at napagtanto na ito ang negosyanteng Dutch, ang parehong tao na pumatay sa kanyang kaibigan. Mahigpit na sinusundan ni Paxton ang negosyante sa likuran at pinagmamasdan siya habang kasama ang kanyang anak na babae. Punong-puno siya ng paghihiganti habang hinihintay ang lalaki na pumasok sa restroom ng istasyon ng tren. Hindi nagtagal. Sa paglabas ng lalaki, napagtanto niyang wala na ang kanyang anak at nagsimulang magpanik habang nagtatanong kung may nakakita sa kanya. Saskia! Nagtapos ang pelikula kay Paxton at sa batang babae na sakay ng ibang tren at tinatakpan ni Paxton ang bibig ng bata upang pigilang sumigaw. Sa iyong palagay, tama ba ang ginawa ni Paxton? Ano sa palagay mo ang gagawin niya sa anak ng Dutch businessman? Kung ikaw si Paxton, magagawa mo din ba ito? Mag-iwan ng comment sa ibaba. Salamat sa panonood.